talaga pala may nanlalapa. 5 kambing. Nalapa naman kan mga pangayam na saro. 5 manok at 1 baka. Ang mga alaga sa bukid, walang awang inatake. At patay na nang matagpuan sa Bakay, Albay. Ang hinihinalang salarin, isang grupo umano ng aswang na nag-aanyong aso. Yung mga namatay na mga kambing ko, ito pa nga ang tali nila. Talagang dito yung tama. Yung parang yung ilang ngipin ba yun? Nakatusok sa kanya eh. Ang mga residente, tila di mapakali. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, pag-ala-gala raw kasi ang umaatake sa kanilang mga alagang hayop. Kinabukasan, ito ang tumambad sa barangay Pili Iraya. Halos mahati raw ang katawan, wakwak ang tiyan at tinanggal pa ang lamang loob. Lahat ng inataking 6 na kambing, buntis at mga anak na sana ngayong buwan. Kay mga 2 to 4 AM yun eh. Kaso lakas ng ulan nun eh, kaya hindi namin makon yung pangyayari, makalalabas eh. Nakita na lang pag umaga ng pagliwanag na, kita namin yung mga kambing patay. 6 sila lahat dito eh. Yung 5 ang napatay. Awang-awa si Felix sa nangyari sa kanyang mga alaga. Wala na, kalahati na lang natira. Wala na yung laman loob. Yung 5 buntis yun eh. Agad kong pinuntahan ng barangay Pili Iraya para alamin ang sitwasyon doon. Isang residente ng Bakakay ang nag-post na meron doon isang nilalang ang umaatake dito sa mga alagang kambing at baka. Sabi ng ilan dito, aswang daw. Pero ano nga ba yung totoo? Ipinakita ng residenteng si Doris ang nakalulungkot na sitwasyon ng mga hayop. Ito sila na linapa ng aso dito, linapa sila. Kaya dyan yung makita yung post ko, dyan sila, mga tali ng mga kambing, yan. Ang pag-atake na sundan pa raw sa kabilang sityo. Baka nakatulong sa bukid, natagpo ang patay. Butas daw ang tiyan at halos lumabas din ang laman loob nito. Enero ngayong taon, nagsimula raw umatake ang naturang grupo. Ayon kay Kapitan Nympha Baliza. Actually po, ma'am, hindi lang itong recent nangyari yan. Twice na po ito nangyari dito. Una po doon sa, sa Purok 2. Ganon din na senaryo, kambing din, nilapa. Then, itong huli, itong 5 kambing, saka isang baby baka. Ang pinaniniwala ang grupo umano ng aswang, nag-aanyong aso. May nakakita, 4 daw na aso. 2 puti, 2 itim. Pero hindi lang daw malaking hayop gaya ng kambing at baka ang nilalapa, maging ang mga alagang manok. Sa masukal at madamong tirahan ng mga kambing, Gubat na itong paligid, dito sa kanila malinis. Pero outside of this compound, talagang masukal. maririnig ang tahol ng mga aso, kasabay ang malakas na ulan. Nung Sabadong gabi, super lakas ang ulan. Tapos may naririnig daw siya na mga ingay ng mga kambing. Akala ng nag-alaga, ingay lang sa ulan. Di niya pinansin. Inatake na pala ng mga ligaw na aso ang 6 sa 11 kambing. Andito pa nga yung mga yung mga namatay na mga kambing ko. Ito pa nga ang tali nila. May bakas na malalalim na kagat ang mga kambing. Sa kabila dito, maswerte namang nakaligtas ang isang buntis na kambing. Meron pang natirang isa, buhay pa, kaso hindi nakakatayo eh. Talagang dito yung tama. Yung parang yung ilang ngipin ba yun? Nakatusok sa kanya eh. May kagat ito sa bandang likod malapit sa binti. Dito sa binti ang kagat eh. Siguro kasi nanunuwag sila kaya ang kagat niya dito sa binti. Kasi hindi naman makasipa itong mga to eh. Pero marunong silang manuwag. At masakit yung nila, mga sungay. Ito, gamutin natin ito maya-maya. Bakit nga ba mga buntis na kambing ang inaatake? Probably because hindi masyado makagalaw yung mga buntis. Mas sila magumala, mas susceptible sila. Mabigat yung pagkilos, kaya madali silang atakihin.
Ang ilang residente, hindi raw naniniwala na aswang na nag-aanyong aso ang gumawa nito, kundi mga galang aso. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Wala pa naman tayong nakitang aswang. Isang may nakita na, siguro, maniniwala tayo. Pero ito talaga aso ang tumayon. Samantala, binigyan ko na ng gamot ang nakaligtas na isang kambing. Okay. Bigyan ko siya ng antibiotics that will help para mas mabilis gumaling yung kanyang sugat, no? Maganda rin na linisin natin yung sugat niya para hindi lang awin, uurin, para mas mabilis gumaling yung kanyang sugat. Nasa higit 4 na malalaking aso raw ang nanlapa sa mga kambing. May mga ganito talaga ng pangyayari na kapag yung mga feral na aso, dating alaga, nawala na may-ari, tapos nagsama-sama sila, they parang switch pack mentality. Sumusugod sila para maghanap ng pagkain, parang nati-trigger yung kanilang pagiging hunter. They try to start looking for prey. Ang mga ligaw na aso na maaaring sumalakay, posibleng magkakasamang inaalagaan noon bago ito napabayaan at naging palaboy. Dating alaga yun, mga asong yun. Tapos ngayon, di na naalagaan kasi yung may-ari wala na. Ninaiwan yung mga aso. Meat daw ang pinapakain dati. Ngayon, wala na. Siyempre, kakain sila ng kaya nilang lapain. Kakainin talaga nila. Makalipas ang 1 linggo, muli na namang umatake ang mga aso. Sa pagkakataong ito, 5 manok na may kagat sa leeg ang natagpo ang patay. Pero hindi na naabutan ng mga residente at barangay ang mga umataking aso. Ayon kay Kapitan Nympha Baliza, dayo lang daw ang mga aso sa kanilang barangay. Agad na inireport ng barangay sa kinauukulan ang nangyari. Tumawag po ako sa PNP, Bakakay, para doon po sa naganap dito kasi masyado ng alarming. How much more kung wala na silang makita dito na biktima nila ng mga kambing? How if kung mga bata na ang biktima? Sa batas, lahat ng alagang hayop ay dapat nakatali at nakakulong sa loob ng bakuran. At ang mga pag-alagalang hayop ay maaaring ma-impound. Ayon yan sa Provincial Ordinance No. 005/2019 o Responsible Pet Ownership. Ang gawin na muna, pansamantala, ikutin ang lahat ng households para ma-advise na mayroong mandatory na talagang dapat ikulong o kaya talian yung mga hayop. Para naman makilala kung lahat ng may owner ng pet dito na dog, kung lahat na nakatali, mayroong panggala, proven na hindi taga rito ang aso. Bago pa mangyari ang insidente, regular na umiikot na raw ang ilang opisyal ng barangay para masigurong walang galang aso sa kanilang lugar. Pag-implement ng ordinansa, every Sunday, nanguhuli po kami ng mga gala. Then ini-impound namin dyan. May pinagawa po ako dyan na kulungan. After 3 days, isinusurrender ko po doon sa Department of Agriculture. Gaano man kahigpit ang pagsunod sa batas at pagbabantay ng mga residente, hanggang ngayon, hindi pa raw nahuhuli ang mga salarin na aso. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.